Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po ay inyong lingkod, si Kamanong. Samahan niyo po, tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong tinatawag na fishing expedition na impeachment ng Vice President. At dito po ay natanong po ni Senator Amy Marcos, ito pong si Gina Acosta. At naging emotional din po siya dahil po sa pinagdadaanan po ng kanyang asawa. Ito po, magumpisa na po tayong pakinggan at panuorin at komentuhan po natin. Maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nagbibase lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan? Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution? Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature nung mga nakapirma sa resibo? Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, o questionable, di ba? May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang perma, walang date. At biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica. So, pinuno ninyo to at tinama. Yung ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi? Wala akong alam, ma'am. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila po, namin ma'am. siya. I'm sorry. Thank you Sorry po. That will be all, presiding judge. Po mga kababayan, may pinagdadaanan pa po pala ito pong si Gina Acosta dahil ang kanyang asawa ay nasa hindi magandang sitwasyon. Hindi daw po okay na nasa ospital po at under observation po sa ospital. At tayo po ay nakikidalangin at ang panalangin po natin ay sana po ay makaligtas at maging okay po ang asawa po ni Miss Gina Acosta, mga kababayan. Yan po, malinaw po na talagang hindi po pinapakailaman ng ating Vice President ang trabaho po ng mga intelligent. Hindi niya po pinakikailaman. Basta po siya nagbigay ng
ng utos na kailangan po ganito ang gawin, kailangan maging maayos, maging proteksyonan ang mga kabataan, ang mga estudyante, lalo nung siya po'y Deputy Secretary, proteksyonan po ang bansa, mga kababayan, at kailangan tulungan din po ang sinasabing seguridad ng taong bayan. Hindi po ba? At hindi po siya nakikialam. Pati po sa mga alias, pati po sa mga ginagamit ng mga intelligent, hindi po niya pinapakailaman. Dahil trabaho po ito ng men in uniform, katulad po ng isang Colonel La Chica. Mga kababayan, trabaho po nila yan. Kaya nga po, tamang-tama yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Hindi po nakikialam ang Vice President. At hindi lalong-lalo pong hindi siya nakikialam sa pera. Wala po siyang ginagalaw. Wala siyang pinapakailaman. Ang pera ay hindi napupunta sa kanya. Hindi po katulad ng mga politiko ngayon sa binagoongang Pilipinas, di umano. Ang pera ng taong bayan nilalagay sa maleta. Idinideliver sa mga bahay nila, mga townhouse, mga mansyon, mga condominium, mga resorts. Hindi po ba? Dinideliver ang pera ng taong bayan direkta sa kanila. Sinasakay pa sa chopper, sa eroplano, sa mga bulletproof na sasakyan na napakarami pong mga bodyguard, ex-marine, ex-soldiers pa ang nagdi-deliver sa kanila. Nakita nyo po? Samantalang sa Office of the Vice President, yung trabaho at mandato nila, ginagawa nila. At kailanman po, hindi tayo nakabalita nung DepEd Secretary ang Vice President na nagkaroon po ng ganitong mga sunod-sunod na trahedya sa eskwelahan. Nahawak po yan ng DepEd. Nagkaganyan po ba sa panahon ni Vice President? Nagkandaleche-leche at nagkabuang-buang ang mga estudyante ngayon? At sumutsugi ng kapwa estudyante nila? Di po ba hindi? Ganyan po magtrabaho ang tinatawag na totoong lingkod bayan. May malasakit na, may tapang pa. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, malinaw po mga kababayan na ang Vice President ay pinopolitika lang at pilit nilang pinababagsak ang matino at mahusay na lingkod bayan, mga kababayan. Dahil sa ginawa po nilang paglilingkod nito pong mga sakim sa kapangyarihan at mga sakim sa pera ng taong bayan na kailangan nilang proteksyonan ang kanilang mga sarili. Dahil pag naging presidente si Inday, lalabas po ang katotohanan at ang mga tunay na magnanakaw ang makukulong sa kulungan. Hindi po ba? Maraming salamat po at syempre po isama po natin sa ating mga dasal ang mabilisang kaligtasan at makalabas na po sa ospital at maging maayos po ang asawa po ni Miss Acosta. Sama po excuse me po. Sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po at maagarang paggaling. Thank you rin po sa inyo mga kabayan. Sana gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo pong mga comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, ako si Pilam, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat China, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB, Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Benagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. At ingat-ingat po kayo at samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po maingatan. God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.